What's up guys? Ako nga pala si Eric at ngayong araw nga ay samahan niyo ako dito sa Barangay Tagbakin na Timonan, Quezon. Nandito nga pala ako para magpa-charge ng aking battery sa motor. As you can see, we are here right now at CS Auto Electrical Shop. Sa totoo lang, yung nga lang pala nalaman na meron charge yan dito sa aming lugar. Actually, bibili sana ako ng bagong battery at kagagaling ko nga lang pala sa motor shop ni Boss Stephen. At ang sabi niya nga sa akin, kaysa bumili ako ng bag, ay subukan ko muna daw magpa-charge dito. Kaya nga yan, at pagkatapos nga i-charge ay nagantay muna ako dito ng mga ilang oras. Bago nga pala i-charge ni Kuya yung ating battery, nilagyan niya muna ito ng magic water. Sabay sabi ng, mga isang oras muna ito, Toy. At mas pinili ko na nga lang palang mag-intay dito ng mga isang oras kaysa mamasahe pa ako pa uwi. Dito nga lang pala yan sa tapat ng dating munisipyo dito sa Atimonan, Quezon. Murang-mura nga lang pala ng pa-charge dito at pagpalit ng tubig sa battery. So you can see, yan nga lang pala yung binayaran ko. 40 pesos nga lang pala yung charge ng battery ko at 15 pesos naman para sa magic water. Dito nga ay may tinda rin silang iba't ibang klase ng ilaw pang sasakyan, mga pang headlight, signal light at kung ano pa. Meron din sila ditong iba't ibang klase ng belt ng motor or kahit anong makina. At dito nga ay chinecheck ni Kuya kung okay na ba yung charge ng battery ko. Matapos nga ang ilang oras na pag-iintay at ayan, okay na yung battery natin. Nilalabas na nga lang ito ni Kuya para iayos yung takip niya. Dito nga inaalis ni Kuya yung mga sobra-sobrang magic water na nilagay niya para na din hindi makalat. Sa mga merong may battery nga pala dyan, pwede kayong pumunta rito at magpa-charge na lang kaysa bumili ng bago. Gaya sa case ko, nakakala ko sira na at bibili na sana ako ng tigsa 700. Pero buti na lang at maayos yung mekaniko na pinuntahan natin. At kaysa nga magpalit ako at gumastos ay nirecommend niya dito. Pero sa ibang mekaniko ay siguradong palit na ito. Ayan nga at kumuha si Kuya ng kapirasong wire at testingin nga niya kung may karga na yung battery ko. Ayan nga at pagka-testing niya dyan ay sabi niya nga sa akin Ayan, malakas na yung karga. Pagkatapos ng testingin ng battery ko ay lalagay na niya yung mga takip na yan. Yan nga pala yung mga takip ng butas na pinaglalagyan ng magic water. Kailangan nga pala sarhan yan para hindi mabubaw yung mga tubig na nasa loob niyan. Dahil pag naubos nga yung tubig na nasa loob niyan ay hindi nakakarga yung battery. At matapos niya ang ibalik yung mga takip niyan ay tatakluban na niyan yung malapad na yan. Maganda nga pala yung service nila dito kasi hindi basta-basta yung ginagawa nila. Sinisigurado talaga nila na maayos yung gawa nila. Yan nga at babalutan niya ng electric tape para talaga secure at hindi mabububo yung tubig na nasa loob ng battery natin. Akala ko nga ay kalahati lang yung tetapan niya. Pero yan nga at pinaikot niya yan para secure na secure at hindi talaga matatapon yung tubig niya sa loob. Matapos nga niya itong balutan ay kinuha ko na din ito agad para nga maikabit na natin dun sa aking motor. Dito nga ay nag-aantay na ako ng masasakyan pa uwi. Medyo matagal-tagal nga rin pala ako nakapag-antay dyan dahil walang nadaan at tricycle. Pero makalipas lang ang ilang minuto at meron nang dumaan at nakasakay na nga ako. At iyon, kita-kits na lang tayo sa bilyaran dahil nandun nga yung motor natin. Matapos nga saglit na biyahe, nandito na ako sa motor natin. Dito nga ay kakabit natin yung battery. Kukuha nga pala muna ako dyan ng mga gagamitin kong tools. Pagpasok ko nga sa loob ay nakita ko din yung pinsang kong si Dagol. Kaya nga nagpa-video na rin ako sa kanya para maganda yung kuha natin. Kakalasin ko nga lang pala yung cover niyan. Pero bago nga natin makalas yan, alisin ko nga dyan maya maya yung upuan natin. Iba nga pala yung upuan nito kumpara doon sa mga ibang motor. Dahil nga pag kinalas mo yung upuan nito ay talagang buong upuan ang maaalis mo. Ayan nga, tatanggal ko na yung mga tornilyo niya. At yan, ataalisin na natin yung upuan niya. Dahil nga may tornilyo pa rin yan doon sa ilalim ng upuan. Matapos kung ang alisin yung upuan, ayan na, tatanggalin natin yung tornilyo niyan sa ibabaw. Matapos kung ang alisin yung tornilyo niyan, ay hindi ko na nga pala kinalag yung buong pairings niya. Dahil kaya naman palang sungkitin kahit yung konti lang ang alisin ko. At ayan nga, ay naayos ko na lang yung lagay niyan para mailagay ko na yung battery. Sa paglalagay nga ng battery nito, ay inuna ko yung nasa kaliwa. Pinigitan ko nga lang pala ng sakto para hindi nga ma-lost thread yung ating tornilyo. Matapos ko nga ikabit yung kaliwa, ito naman kanan yung ikakabit ko para nga makompleto na natin yung daloy ng kuryente niya. Ayan nga, napaka-basic lang magkabit ng battery ng motor. Matapos ko nga maikabit yung mga wire niya, na inayos ko na lang ilagay ng battery para nga hindi magalaw-galaw at mahulog. Ibinalik ko nga lang pala yung rubber dyan na nakayapos doon sa battery natin. At ayan nga, at binabalik ko na yung pairings na kinalag natin kanina. 2 tornilyo nga lang pala yung kinalag ko dyan para madaling ibalik. Yan nga yung unang tornilyo na kinalag ko, kaya yan din yung unang ibabalik ko. At ito naman yung pangalawa, pero wala namang connect yun, trip ko lang. At ito nga yung huling tornilyo na kinalag ko at mamaya nga titesting natin yung motor ko kung okay na ba talaga yung battery natin. Sound check. Ilaw.
Yo mga idol, goods na uli yung ating motor. So yan. Bye bye.